Sa lahat ng nakabenta, ako lang yata ang hindi masaya. Paano ba naman yung nabenta ko ngayong araw? Yung dream car ko pa. Sa garahe pa lang, parang ayaw ko na talagang umalis. Sa totoo lang, naghihintay talaga ako ng text dyan galing dun sa buyer na sabihin niya na cancel na lang sir, hindi ko na bibilhin. Pero paano mangyayari yun? Nung nakita pa lang niya tong unit ko, nag-down payment agad siya ng kalahati ng presyo. Imagine ganun siya ka-sure buyer. Hindi na niya tinest drive, sinilip lang. Dala nga niya yung buong pangbayad pero sabi ko sir down payment lang. Pero nung nag-down payment, kalahati agad ang binigay niya para lang masigurado na hindi ko na ibibigay sa iba itong sasakyan ko. Sila talaga dapat ang kukuha ng Everest doon sa garahe ko. Pero sabi ko kay sir, baka pwedeng ako na lang maghatid sa'yo para naman one last ride pa doon sa Everest ko. So bakit ko nga ba ibinenta? Dream car ko naman pala. Actually ngayong taon kasi nagkaroon ako ng malaking utang at bilang isang responsableng tao, ayoko naman na yung utang na yun kalimutan na lang. Kahit nakamag-anakan ko pa yung inutangan ko, para sa akin, kung may utang ka, maging responsable ka. Kasi hindi lang pera ang hinihiram mo, kundi pati yung tiwala ng tao sa'yo. Kung tutuusin, meron pa naman akong ibang mga binibentang sasakyan. Gaya nitong 2024 Honda City RS na mula nung December pa, ipinost ko ng ibenta. Pero hanggang ngayon, nandito pa. Bibihira yata ang may gusto sa mga pambinatang kotse kagaya nito. Tapos, yung isa, yung mas malala, yung aking 2022 Geely Okavango Urban Plus. Nabili ko yan noong August 2023 pa ng 1,150,000. Pero hanggang ngayon hindi ko mabenta. Nagkaroon kasi ng trending video noon na sumira sa image ng Geely kaya biglang bumagsak yung presyo niya. Ngayon halos tawar na lang ng 600,000 yung Geely Okavango ko. Kaso ang sakit, diba? 550k na losses. Kaya ang naging last resort ko, i-post na rin sa market itong Ford Everest ko. Ang nakakagulat, kakapost ka lang nito ngayong April. Pero meron agad mga nag-inquire. Tapos meron pang isang pumunta. At yung pumunta na yon, grabe, hindi na nagdalawang isip pa. Diretso down payment na. Sasabihin naman ng mga basher, talaga namang ibebenta mo yan kasi buy and sell ka. well, kahit naman mga buy and sell, meron pa rin naman silang inaaring personal car. Yung car na gagamitin para sa pamilya nila. At para sa akin, ito yun, yung Everest na to. Sa katunayan, pagkakuha ko pa lang yan, ginastusan ko na agad yan sa tint. Kasi nung nakuha ko yan, kita nyo naman, clear na clear, kitang-kita kami sa loob. Kaya para mas malamig din, gumamit na ako ng tint para na rin sa privacy namin ng family ko. Oh, take note, hindi mo murahin yung ganyang klase ng tint. Tapos bumili pa ako ng magandang klase ng dashcam, yung 4K resolution para kahit gabi at nakatint yung aking sasakyan, kitang-kita pa rin yung labas. Kita nyo naman, nag-DIY na lang ako dyan para makamura sa pag-i-install. Pero sulit kasi yung camera na nilagay ko, tignan nyo, kahit may tint, kitang-kita pa rin niya, diba? Tapos bumili pa ako ng isang set na extended deep dish matting para maingatan ko rin yung interior ng kotse ko. O sa mga nakakaalam, tignan nyo naman ang presyo ng ganyang deep dish matting, hindi mura, extended pa yan, so mas mahal pa yung nabili ko. Imagine kung ibebenta mo ang sasakyan mo, bibilan mo pa ba ng mga accessories yan? Syempre hindi na, diba? Kasi nga ibebenta mo, kung bibili ka pa ng mga accessories, dagdag gastos pa. At kung talagang plano ko siyang ibenta, di sana nung mismong nakuha ko siya nung December, pinost ko na siya na for sale. Pero hindi, diba? Ngayon kung April lang siya ipinost kasi nga napilitan na ako. Sumuko na ako dahil pakiramdam ko wala na talagang pag-asa na mabenta ko pa yung Geely Okavango. Mahirap i-cure ang losses na 500,000 pataas. At kitang-kita rin naman talaga na maraming interesado dito sa Ford Everest ko dahil pagka-post ko pa lang, ang dami nang nag-i-inquire. At kahit ngayon na nabenta ko na siya, ang dami pa rin nag-i-inquire pero sold na po siya. Sa pagkakataong to, malapit na ako sa destination. Malapit na ako sa meeting place namin nung buyer. Actually, from time to time nahihinto ako dyan, tinitignan ko yung cellphone ko, baka nag-text na cancel na. Imagine, ako lang yata yung seller na aasa na makancel pa yung bentahan.
Pero hindi nangyari yung inaasahan ko dahil nakarating na ako sa location ng meet up namin ng buyer at wala ako natanggap na text na cancel na. Kaya ako eto, habang wala pa yung buyer, inikot-ikutan ko muna yung Everest at sinamantala na makita pa siya sa huling pagkakataon. Siyempre, kahit malungkot ka na nabenta yung sasakyan mo, hindi mo naman pwedeng ipakita yun sa buyer. Maayos mo pa rin siyang i-assist at ipapakita yung mga features ng sasakyan mo. At siyempre, ituturo mo sa kanya lahat ng kailangan gawin para mapagana yung mga features na yon. Actually, biniro ko pa nga dyan yung buyer. Sabi ko, "Sir, sure ka na ba na kukunin mo na tong Everest ko?" Alam nyo yung sagot niya sa akin? Oo, nung nakaraang linggo pa nga dapat, diba? Kaso sabi mo, may gagawin ka pa. Eh gusto na nga namin yung gamitin na yung paparating na long weekend. Kaya ayun na nga, tuloy na talaga ang bentahan. Nasa loob na nga rin pala dyan yung misis ni Bossing. Tinuturo ko na sa kanila pareho lahat ng features na kailangan nilang malaman dito sa Everest na to. Bago umalis, nagnakaw pa ako ng kahuli-hulihang sulyap dun sa Everest ko. Last chance na to na makikita ko siya. Taga rito lang naman sa Maynila si Bossing kaya malamang makita ko pa siya sa ibang pagkakataon. Pero sa pagkakataon na yun, hindi na ako ang owner niya. May ibang tao na may-ari ng Everest na dream car ko. Mabigat sa kalooban pero ganon talaga. May responsibilidad ako na kailangang unahin. Isang bagay na lang ang mapagpapasalamat ko dahil yung bumili nitong Everest na to, alam ko namang iingatan at aalagaan niya yung sasakyan ko na yan dahil Ford Everest lover din siya. Sa katunayan, meron pa siyang 2016 na Ford Everest at 2017 na Ford Ranger Wildtrak. Kaya masaya na rin ako dahil yung Everest ko napunta sa tamang tao.